Isang hindi pangkaraniwang tunog ang biglang pumuni sa marangyang katahimikan ng mansyon ni Leandro de Villa. Hindi ito ang ugong ng mamahaling aircon o ang tikatik ng antigong orasan sa pasilyo. Ito ay isang bagay na mas organiko. Mahina, ngunit mapili. Isang hikbi, isang daing. Mula sa kanyang silid sa itaas, napabalikwas ng bangon si Leandro. Ang puso'y biglang kumabog ng kakaiba. 3:00 pa lang ng madaling araw. Ang buong paligid ay balot pa sa dilim at hamog. Ano ang tunog na iyon na tila ba nagmumula mismo sa kanyang bakuran? Sa mismong tarangkahan ng kanyang inaakalang ligtas at pribadong mundo. Ang tanong na iyan ang magiging simula ng isang pagbabagong hindi niya kailanman pinangarap. Isang pagbabagong huhubog sa kanya, patungo sa isang gawa ng punay na pag-ibig. Si Leandro de Villa, pangalang kasing tikas ng tindig, kasing kinang ng yaman. Sa edad na 35, nasa kanya na ang lahat ng maaring hangarin ng isang tao. Matagumpay na negosyo, isang mansyong maihahalin tulad sa palasyo, at isang itsurang kinahuhumalingan ng marami, lalo na ang kanyang maputi at makinis na balat na lalong nagpapatingkad sa kanyang pagiging gwapo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang buhay ni Leandro ay isang larawan ng ginintuang kalungkutan. Ang bawat umaga niya ay halos magkakatulad, gigising sa malawa at malamig na silid, mag-aalmusal ng pagkaing inihanda ni Manang Celia, ang kanyang matapat at matagal ng kasambahay, sa isang hapagkainan na kayang maglaman ng 20 tao, ngunit siya lang ang laging nakaupo. Ang kape niya ay laging mainit, ngunit ang kanyang mga matay madalas malamig, malayo ang tingin. Ang kanyang mga magulang ay maagang kinuha ng isang aksidente noong bata pa siya. Ang naiwang pamana ay sapat upang mabuhay siya ng komportable, habang buhay. Ngunit ito rin ang nagtulak sa kanyang magsumikap. Patunayan ang sarili na hindi lang siya tagapagmana. Nagtagumpay siya, higit pa sa inaasahan. Subalit ang bawat tagumpay ay may katumbas na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Minsan na siyang nagtiwala sa pag-ibig, ngunit nasugatan. Minsan na siyang naging bukas, ngunit nasamantala. Kaya't pinili niyang mamuhay ng may distansya. Ang kanyang mga interaksyon ay karaniwang propesyonal o formal. Ang kanyang pagtulong sa iba ay sa pamamagitan ng mga donasyon sa mga charity. Malalaking halaga, ngunit walang personal na bahid. Para sa kanya, iyon ang pinakaligtas na paraan. Si Manang Celia, na nagsilbi pa sa kanyang mga magulang, ang tanging nakakakita ng mga siwang sa kanyang baluti. Anak, madalas niyang sabihin habang hinahainan si Leandro, ang mansyon mo ay parang museo. Maganda, pero walang buhay. Kailangan mo ng init, ng tunay na kasama. Ngumiti lang si Leandro, isang ngiting pilit, at ibabalik ang atensyon sa kanyang tablet, kung saan nakadisplay ang stock market. Lingid sa kalaman ni Leandro, si Manang Celia ay palihim na nagdarasal para sa kanya, na sana'y makatagpo ito ng kaligayahang hindi nabibili ng pera. Maging si Mang Ben, ang kanyang driver at pinuno ng seguridad, ay napapansin ang kalungkutan sa mga mata ng amo. Boss, baka gusto niyong mamasyal minsan sa probinsya, para makalanghap ng sariwang hangin, alok nito minsan. Maraming trabaho, Mang Ben, laging sagot ni Leandro. Ngunit ang madaling araw na iyon ay iba. Ang tunog na iyon parang iyak ng pusa, pero mas may bigat, mas may pighati. Hindi na mapakali si Leandro. Tiningnan niya ang CCTV monitors, malinaw ang perimeter, walang bakas ng sinuman. Ngunit ang tunog ay nagkatuloy, at tila ba humihingi ng saklolo. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagtulak sa kanyang bumaba. Nakasilk pajamas at sinelas, tinungo niya ang malawak na hardin, na kahit sa dilim ay bakas ang perpektong pagkakaalaga. Malamig ang simoy ng hangin, at ang hamog ay basa sa kanyang mga paa, habang kinatahak ang damuhan. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog, patungo sa isang gilid ng property. Malapit sa isang mas maliit at bihirang gamiting gete, na nakaharap sa isang mas tahimik na kalye.
At doon, sa ilalim ng isang mayabong na puno ng akasya, sa mamasamasang damo, ay may isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang malaki, kayumanggi, at yuping karton na kahon. Lumapis siya ng may pag-iingat. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay alerto. Nang sumilip siya sa loob, ang kanyang hininga ay tila nahinto. Atlong munting nilalang. Atlong sanggol. Ang kanilang mga balat ay mapupula pa. Ang ilan ay may bahid pa ng dugo at dumi. Ang isa'y gumalaw ng bahagya at humikbi. Isang tunog na sumaksak sa puso ni Leandro. Napauwong siya, hindi makapaniwala. Sa gitna ng kanyang perpektong mundo, tatlong buhay ang basta na lang iniwan na parang mga basurang itatapon. Ang unang emosyong sumabog sa kanya ay gali. Sino ang walang kaluluwang gagawa nito? Paano nila nagawang iwan ang mga walang malay na ito sa lamig ng gabi? Ngunit nang ang isa sa mga sanggol ay kumawag, ang maliit nitong kamay ay tila naghahanap ng mahahawakan. Ang galit ay dahan-dahang napalitan ng isang emosyong matagal na niyang kinalimutan, awa, at isang kakaibang protektibong kakiramdam. Manang Celia, Mang Ben, bilisan ninyo. Ang sigaw ni Leandro ay basag at puno ng urgensya. Umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Halos madapa si Mang Ben sa pagmamadali. Hawak ang flashlight at baton. Handa sa anumang panganib. Napanganga siya sa nakita. Diyos ko! Mga bata, boss. Si Manang Celia, na sumunod, ay napahawak sa dibdib. Naku, Ginoong Leandro. Anong nangyari dito? Ang utak ni Leandro, na sanay sa mabilis na desisyon sa korporasyon, ay tila umurong. Pulis. Yes, please. Iyon ang lohikal. Ngunit habang nakatitig siya sa tatlong mukhang iyon, gusgusin at walang kalaban-laban, hindi niya iyon magawa. Hindi pa. Tulungan ninyo ako, sabi niya. Ang boses ay may bahid ng panginginig. Kuhanin natin sila. Dalhin natin sa loob. Bilis! Maingat nilang binuhat ang kahon. Si Leandro mismo ay nag-atubiling humawa. Ang sala, nakaraniwang malinis at formal, ay biglang naging sentro ng kaguluhan. Agad inutusan ni Leandro si Manang Celia. Kumuha ka ng malinis na kumot, bimpo, at maligamgam na tubig. Mang Ben, tawagan mo si Dr. Ramirez, ang pedya ng pamangkin mo. Sabihin mong emergency. Huwag mo ng pulis. May hiya siyang naramdaman na makita ng mga tauhan niya sa ganitong sitwasyon. Ngunit mas matini ang awa niya sa mga sanggol. Si Manang Celia, na may mga apo, ay agad kumilos. Dinampot niya ang isang sanggol, ang pinakamalakas umiya. Naku, ang liliit pa nila. Kawawa naman. Maingat niyang pinunasan ang isa. Habang si Leandro ay nakamasid, hindi alam ang gagawin. Dalawang babae at isang lalaki. Napansin niya ng masuri. Ang mansyon, na laging kahimik, ay napuno ng sabay-sabay na iyak ng tatlong sanggol. Isang tunog na, sa halip na may rita, ay tila gumising sa isang bagay sa loob ni Leandro. Dumating si Dr. Ramirez, isang matandang doktor na kaibigan ng pamilya de Villa. Matapos ang masusing pagsusuri, sinabi niyang tila premature ang mga sanggol. Marahil kambal na dalawang babae at isang lalaki. Ngunit sa kabila ng kanilang kalagayan, mukhang malalakas naman. Kailangan silang madala sa ospital, Leandro, para sa masusing observation at tests. Marahil ay ilang araw o linggo silang kailangang manatili doon. Tumango si Leandro. Gawin ninyo ang lahat, Do. Lahat ng kailangan. Habang inihahanda ang mga sanggol para sa paglipat sa ospital, ang isa sa mga babae, ang pinakamaliit, ay hindi mapatahan sa pag-iyak. Si Manang Celia ay abala sa dalawa pa. Walang nag-utos, ngunit lumapit si Leandro. Nag-aalangan, itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang munting noo. SLA, tahan na, munting anghel, bulong niya. Ang boses ay malambot. Isang tono na kahit siya ay nagulat na kaya niyang gawin. At parang mahika, unti-unting huminahon ang sanggol. Ang maliliit na mata ay bahagyang dumilat at tumitig sa kanya. Sa sandaling iyon,
Isang mainit na kuryente ang dumaloy mula sa kamay ni Leandro, patungo sa kanyang puso. Isang koneksyon. Hindi na niya ito basta isusuko. Umawag siya sa pulisya at YesBli para i-report ang insidente. Ngunit iginiit niya na siya muna ang mangangalaga sa mga gastos at kaligtasan ng mga bata, sa ilalim ng gabay ng mga otoridad. Ang sumunod na mga linggo ay naging isang bagyo ng mga bagong karanasan at responsibilidad para kay Leandro. Ang tatlong sanggol na pansamantala niyang pinangalan ng Luz, Vida, at Miguel, Ilaw, Buhay, at isang pangalang malakas para sa batang lalaki, ay nasa neonatal intensive care unit ng isang pribadong ospital. Araw-araw, pagkatapos ng kanyang mga pulong sa opisina, dumidiretso si Leandro sa ospital. Sa una, nakatayo lang siya sa labas ng inkubator, pinagmamasdan sila. Pagkatapos, sa tulong ng mga nurse, natuto siyang hawakan sila. Ang kanyang malalaking kamay ay tila napakalaki kumpara sa kanilang munting katawan. Nagsimula siyang magbasa tungkol sa pangangalaga ng sanggol. Isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin. Ang mga investigasyon ng pulisya ungkol sa kung sino ang nag-iwan sa mga bata ay nagpatuloy. Ngunit walang malinaw na lead. Ang mga tsismis sa alta sosyedad ay nagsimula ng kumalat. Ngunit hindi ito pinansin ni Leandro. Ang mahalaga sa kanya ay ang kalagayan ng tatlo. Nang sa wakas ay payagan na silang lumabas ng ospital. At dahil wala paling balita tungkol sa kanilang mga magulang o kamag-anak, humarap si Leandro sa isang desisyon. Ayon sa YesBli, kailangan silang ilipat sa isang accredited na ampunan. Ngunit ang ideya na mahiwalay sa kanila ay nagdulot ng kiros sa kanyang dibdib na hindi niya inaasahan. Pwede ko ba silang alagaan pansamantala? Tanong niya sa social worker, si Miss Reyes, isang mabait ngunit striktong babae. Mr. De Villa, ito po ay isang malaking responsibilidad. Hindi po ito biro. Alam ko po, sagot ni Leandro, ang kanyang boses ay determinado. Handa po ako. Sa tulong ng kanyang mga abogado, sinimulan niya ang proseso para maging temporary foster parent. Ang kanyang mansyon, na dating parang showpiece, ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ang isa sa pinakamalaking guest suites ay ginawang isang kumpletong nursery, 3 kuna, tiyanging tables, mga kabinet na puno ng lampin, gatas, at mga damit ng sanggol. Nag-hire siya ng 3 nurse na may karanasan sa sanggol, at 2 rotating na yaya. Ngunit hindi lang siya umasa sa kanila. Gusto niyang matuto. Isang gabi, sinubukan niyang magtimpla ng gatas para kay Miguel. Sa una, mali ang suka. Sa pangalawa, masyadong maini. Si Manang Celia, na nanonood, ay napapangiti. Konti pa, iho, matututunan mo rin. At natuto nga siya. Natutong maghel, kahit sintunado. Natutong magpalit ng lampin. Kahit minsan ay nauwi sa kala. Ang dating kahimik na gabi ni Leandro ay napalitan ng mga tunog ng iyak na kailangang patahanin, ng mga bote ng gatas na kailangang ihanda. Minsan, sa sobrang pagod ng mga yaya, siya mismo ang bumabangon, kinakarga si Luz na hindi mapatahan, at dahan-dahang inuugoy ito sa kanyang mga bisig hanggang sa makatulo. Sa mga sandaling iyon, hawak ang munting katawan na nakasandal sa kanyang dibdib. Nararamdaman ni Leandro ang isang kapayapaang hindi maibigay ng kanyang yaman. Ang kanyang mga kaibigan sa negosyo ay nagtataka. Leo, you look different, sabi ng isa. Happier maybe. Tumawa lang si Leandro. Hindi nila alam ang sikreto ng 3 munting anghel na nagpapangiti sa kanya. Ang pader sa paligid ng kanyang puso ay hindi lang gumuho. Ito'y pinatag ng maliliit na kamay at mga ngiting walang ngipin. Nagsimula siyang seryosong pag-aralan ang legal adoption. Siya, isang bachelor, magiging ama ng 3. Ang ideya ay hindi na nakakatakot. Ito'y tila isang lohikal na susunod na hakbang. Isang hapon, mga 2 buwan matapos matagpuan ang mga sanggol, habang si Manang Celia ay nililinis ang lumang karton na kahon na pinaglagyan sa mga bata,
Itinabi ito ni Leandro bilang isang paalala. May napansin siyang tila isang maliit na buhol ng tela na nakasiksik sa isang sulok, sa ilalim ng mga lumang sapin. Kinuha niya ito at maingat na iniladlad. Isang maliit, nakatuping papel, at 3 maliliit na anting-anting na gawa sa kahoy. Hugis ibon. Bawat isa'y may iba't ibang kulay na sinulid na nakatali. Dali-dali niya itong dinala kay Leandro na nooy nasa library. Pinagmamasdan ang mga sanggol na natutulog sa kanilang mga playpen. Ginoong Leandro, tingnan niyo po ito. Nakita ko sa lumang kahon, sabi ni Manang Celia. Ang boses ay may halong kaba. Maingat na binuklat ni Leandro ang marupok at gusot na papel. Ang sulat kamay ay nanginginig, ang tinta ay kumalat sa ilang bahagi. Ilan nabasa ng luha. Sa kung sinuman ang makakabasa nito, simula ng sula. Patawad. Ako si Elena, ang ina ng 3 anghel na ito, sina Lucia, Vida, at Miguelito. Walang salitang makapaglalarawan sa sakit na nararamdaman ko. Napilitan lang po ako. Ang kanilang ama, iniwan niya kami matapos akong saktan ng pauli-uli. Pinagbantaan niya ang buhay namin kung hindi ako lalayo. Wala akong trabaho, walang pamilyang matatakbuhan. Ilang araw kaming walang matinong pagkain. Ayokong mamatay sila sa gutom sa aking piling. Narinig ko sa palengke ang tungkol sa may-ari ng malaking bahay na ito. Isang taong minsan daw ay tumulong sa isang nasunugang ampunan. Kumapit ako sa pag-asang may ginintuan siyang puso. Bawat gabi, dinadasal kong sana'y napunta sila sa mabuting kamay. Ang 3 ibon na gawa sa kahoy, iyan lang ang tanging maipapamana ko. Gawa ng kanilang yumaong lolo. Simbolo ng kalayaan na sana'y makamit nila. Pakiusap, mahalin ninyo sila. Alagaan ninyo sila. Asana, balang araw, mapatawad nila ang isang duwag na inang tulad ko. Nabitawan ni Leandro ang sulat. Ang mga salita ay tila mga punyal na sumaksak sa kanyang puso. Ang galit na dati niyang naramdaman para sa ina ay ganap na naglaho. Napalitan ng matinding pag-unawa at awa. Hindi ito kasamaan, ito ay desperasyon. Isang ina na itinulak sa sukdulan, gumawa ng pinakamasakit na desisyon para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang gawa ng tunay na pag-ibig ay hindi lang sa kanya, kundi sa inang ito rin. Kinuha niya ang 3 anting-anting. Napakaliit, ngunit napakabigat ng kahulugan. Manang Celia, sabi ni Leandro, ang boses ay determinadong muli. Kailangan nating hanapin si Elena. Hindi nagaksaya ng panahon si Leandro. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon at yaman, hindi para sa pansariling interes, kundi para sa isang misyong mas makabuluhan. Kumuha siya ng pinakamahusay na pribadong investigador. Hanapin ninyo si Elena. Nang may respeto. Ayokong matakos siya. Gusto ko lang siyang makausap. Ang paghahanap ay hindi naging madali. Ang pangalang Elena ay pangkaraniwan. Ngunit pagkatapos ng halos 1 buwan ng walang humpay na pagsisiyasat, pagtatanong sa mga palengke, sa mga barangay, natunto nila si Elena sa isang liblib na barangay sa isang malayong probinsya sa Bicol, malapit sa dagat. Ayon sa impormasyon, namumuhay siyang mag-isa. Nagtatrabaho bilang tagalinis ng mga bangka at kung minsan ay labandera, at madalas daw makitang nakatulala sa dagat. Paat na payat at tila laging may malalim na iniisip. Nagbasya si Leandro na personal siyang puntahan. Isinama niya si Manang Celia, dala ang isang album ng mga litrato ni Luz, Vida, at Miguel, malulusog, nakangiti, at halatang inaalagaan. Ang biyahe ay mahaba. Ang kalsada patungo sa barangay ni Elena ay bako-bako at maputi. Kontrasteng-kontraste sa sementadong daan patungo sa kanyang mansyon. Natagpuan nila si Elena sa tabing dagat, nag-aayos ng lambat, ang mukha'y sunog sa araw, ang mga matay may bakas ng walang katapusang kalungkutan. Elena, mahinang tawag ni Leandro. Napalingon si Elena. Ang gulat, akot, at hiya ay sabay-sabay na rumehistro sa kanyang mukha. Akala niya siguro ay mga pulis sila. Napauwong siya. Huwag kang matakot, sabi ni Leandro, itinaas ang kamay.
Hindi kami naparito para saktan ka. Ipinakita ni Manang Celia ang album. Sila ang mga anak mo, Elena. Sina Lucia, Vida at Miguelito. Ligtas sila. Malusog sila. Nang makita ni Elena ang mga ngiti ng kanyang mga anak sa litrato, ang kanyang pinipigilang emosyon ay bumigay. Napaluhod siya sa buhanginan, humahagulgol ng walang tigil. Isang iyak ng pagsisisi, ng pasasalamat, ng matinding pangungulila. Agad siyang nilapitan ni Manang Celia at niyaka. Anak, ahan na. Ang mahalaga, buhay sila at maayos. Doon, sa ilalim ng puno ng niyog, sa harap ng payapang dagat, nag-usat sila. Ikinuwento ni Elena ang kanyang buong hirap, ang pang-abuso ng ama ng mga bata, ang kanyang takot para sa kanilang kinabukasan. Si Leandro ay tahimik na nakinig, ang kanyang puso ay puno ng awa. Nang matapos si Elena, nagsalita si Leandro, ang boses ay puno ng sinseridad. Elena, naintindihan ko ang ginawa mo. Hindi ka masamang ina. Nagmahal ka sa paraang alam mo, sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang mga bata, kailangan ka nila. Nagulat si Elena. Pero akala ko po. Gusto kong tulungan ka, Elena, pagkapatuloy ni Leandro. Hindi para kunin sila sa iyo ng tuluyan, kundi para bigyan ka ng pagkakataon na maging ina sa kanila sa paraang nararapat. Inalok niya si Elena ng isang maliit ngunit maayos na bahay sa isang community village na pag-aari ng kumpanya ni Leandro, hindi kalayuan sa mansyon. Isang trabaho na angkop sa kanya, na may sapat na sahod para masuportahan ang sarili at makatulong sa mga bata. At higit sa lahat, ang pagkakataong makasama muli sina Luz, Vida at Miguel. Maaari mo silang bisitahin araw-araw. At kapag handa ka na, at maayos na ang lahat, maaari na silang umuwi sa iyo. Pero mananatili akong bahagi ng buhay nila. Bilang kanilang tito ninong, kung papayag ka. Ang mga luha ni Elena ay muling umagos, ngunit ngayon ay luha ng hindi masukat na pasasalama. Si Leandro, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Isang anghel po kayo na ipinadala ng Diyos. Ikaw ang anghel ng mga anak mo, Elena. Sagot ni Leandro, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting totoo at puno ng ini. Ang muling pagkikita ni Elena at ng kanyang 3 anak, ay isang eksenang kayang matunaw ang kahit na pinakamatigas na puso. Si Luz, nakamukhang kamukha ni Elena, ay agad ngumiti nang kargahin siya ng ina. Si Vida ay humawak ng mahigpit sa daliri ni Elena. At si Miguelito, ang munting prinsipe, ay tila nakilala ang pintig ng puso ng kanyang ina. Si Leandro, kasama si Manang Celia, ay pinanood sila mula sa di kalayuan, ang puso'y umaapaw sa ligaya. Sa wakas, nahanap niya ang tunay na yaman, hindi sa bangko, kundi sa mga ngiti at yakap na iyon. Lumipas ang mga taon. Sina Luz, Vida, at Miguel ay lumaking malulusog, masasayahin, at mapagmahal na mga bata. Si Elena, sa tulong ni Leandro, ay naging isang matatag at responsableng ina. Nakatira sila sa bahay na ibinigay ni Leandro, at si Elena ay naging isang aktibong miyembro ng komunidad, tumutulong sa iba pang mga inang nangangailangan. Si Leandro, hindi na siya ang malungkot at nag-isang bilyonaryo. Siya na si Tito Ninong Leo, ang paboritong Tito Ninong ng 3 makukulit na bata. Ang kanyang mansyon ay hindi na malamig, ito'y naging lugar ng masasayang pagtitipon, ng mga birthday parties, at ng walang katapusang kawanan. Natuto siyang maging ama sa kakaibang paraan, isang tagapag-alaga, isang gabay, isang kaibigan. Naggatayo si Leandro ng isang foundation, ang Maria Celia Foundation, ipinangalan sa kanyang yumaong ina at kay Manang Celia, na nakatuon sa pagtulong sa mga inang solo parent at mga batang biktima ng abandonasyon. Ang kanyang buhay ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ang 3 sanggol na iniwan sa kanyang tarangkahan ay hindi lamang nagpabago sa kanyang buhay. Sila ang nagligtas sa kanya mula sa ginintuang hawla ng kanyang kalungkutan.
Ang gawa ng tunay na pag-ibig ay hindi lamang ang pag-ampon niya sa kanila, kundi ang pagbubukas niya ng puso sa posibilidad ng pagmamahal, pagpapatawad, at pagkakaroon ng isang pamilyang hindi man perpekto sa mata ng lipunan, ngunit perpekto sa puso nilang lahat. Ang kanyang kwento ay naging isang buhay na testimonya ng kapangyarihan ng kabutihang loob, pakikipagkapwa-tao, at ng hindi inaasahang mga biyaya ng tadhana.